1 2 3 4. Thank you. So just in case hindi aabot yung gasolina natin sa Tagaytay, meron pa tayo 250. So update tayo mga boss. Ang oras ay 12:52 ng hapon. Tapos pangalawang beses natin nagpagas. Nung una pagbilaw Quezon 275. Ngayon pangalawang beses natin nagpagas, 400 eksakto, 456. So 675 ang ating gasolinang nagasto. Pero ito yung pangalawa, yung tapos na natin naikot ang dulo ng mapa ng Quezon. Ito San Andres, Quezon. Ano, naikot na natin. Dito na tayo sa kabilang dako. So i-exit tayo mga boss sa Lopez Quezon Bypass Road. Tapos dadaan tayo ng kalahati ng Gumaca Bypass Road. Pagdating natin sa kalahati ng Gumaca Bypass Road, dadaan tayo sa gitna sa ilalim papuntang Pitogo. Tapos mula Pitogo, balik na ulit tayo pa exit doon sa may Bundok Peninsula. Ayaw natin duman sa Timonan kasi pangit ang kalsada dyan. Maigi pa dyan sa Pitogo, maganda pa. May mga lubak din doon sa may ano na, pa-exit na ng pagdilaw, pa-exit na ng ano, pa-exit na ng Bundok Peninsula. Pero kaya mong iwasan. So ang mapa ko ngayon mga boss ay nagpin muna ako. Nakapin muna ako sa mapa ng Lopez Quezon, bypass road ng Lopez Quezon. So mula dito papunta dyan sa bypass road ng Lopez Quezon ay 1 hour and 53 minutes. So i-run off na natin yan ng 2 hours. Pag mula sa bayan ng San Andres, Quezon papuntang bypass road ng Lopez Quezon ay 2 hours ang ating tatakbuhin. So depende naman yan kung matulin ka o mabagal, nakadepende yan. Pwede mong kunin ng 1.5, pwede mong kunin ng 1 oras kapag as in kamuti ka, lilipad ka. Pwede mong kunin ng 3 hours takbong bisikleta. So doon tayo sa katamtaman, yung accurate lang na takbo, sakto lang. So lumikot pa ako na meron naman pala gasolinahan dito. Magkano kaya gasolina dito? Walang din. Nagtanong ko sa kinainan doon kanina, wala na raw gasolinahan. Yung pala meron pa dyan. Nabudol tuloy ako. Oops, may daan dyan, ay iba. So entrada pa lang may lubak na. Mabuti maninipis lang. Check natin kung tama ang binaybay natin. Tatabi tayo. Meron ano, rescue. So yan, baybayin natin ang kahaba ng San Narciso San Andres Road ito mga boss. Buti nagpakita na si Google Map, meron ng mapa. So kanina dito tayo galing sa Butangyad. Sana si Butangyad. So tama na, madili ang oras natin. Sabagay hindi na tayo nagmamadali ngayon dahil tayo pa uwi na. So hindi tayo dumaan sa Timonan mga boss kasi pangit ang kalsada dyan mga boss. Merong parte dyan ng Timonan inaspalto. Kapangit ang aspalto, gigiwang-giwang ang gulong mo. May nasagi doon na rider, nasagi ng bus kasi gawa siguro ng aspalto, nagiwang-giwang ang gulong ng mga 4 wheels. Mapabus man yan at mapamotor, gigiwang-giwang dahil yan oh, ay guhit-guhit na ganun. Walang ganyan. Hindi naman lang nakukonsensya yung mga DPWH. Aso pilay-pilay.
Ganyan ang aso na dali ko, buhay pa hanggang ngayon, pilay-pilay. Nung unang simblang ko dahil sa aso, isang taon na lumipas, isang taon mahigit na. 15 days din ako na din nakatrabaho, nagpapagaling. Second time, taong grasa, ganun din, 15 days ako nagpapagaling. Puti puro galos ang balat, walang injury. Thank you Lord, sana Lord huwag na maulit yung mga ganun. Gabayan mo ko Lord sa aking biyahe. Ano man uri ng kapahamakan, ako yung iligtas sa lahat ng oras, mapaminuto man yan o mapasigundo man yan. Lagi mo kong isip sa lahat ng pagkakataon. In Jesus name. Pinakamahalaga mga boss ang mataimtim na panalangin. At saan man tayo magpunta, yun ang pinaka super powerful sa lahat ng panalangin. Proven and tested ko na yan. 3 times ako umuwi ng Mindanao. Proven and tested ko na, pinaka powerful talagang panalangin. Walang higit sa kapangyarihan ng Diyos. Maligtas ka sa kapahamakan sa lahat ng oras. Hindi mo mabilang ang maraming instances na muntik-muntikan ka, pero dahil na rin sa pagtiwala mo sa Diyos, dahil na rin sa kanyang panalangin mo, dinidinig niya, muntik ka na mapahamak, nililigtas ka niya. Thank you Lord sa mga safety, sa pagprotekta mo sa akin kahit saan man lugar, kahit saan panahon, kahit anong panahon. Huwag ka po Lord magsawa sa pagprotekta sa akin saan man ako magtungo, sa pag-explore ng mga kalsada, sa pag-explore ng mga lugar sa Pilipinas. So let's go tayo mga boss, let's ride. Dito tayo sa Moises. Hindi ko mabasa ng mabilisan. Wow. So ang kalsada mga boss, magmula kanina doon, tanda ko pa ba ang lugar? Magmula San Andres, yung kanina doon merong arko. Magmula San Andres, maganda ng kalsada, hanggang dito sementado. Ang rough road doon sa may San Francisco, sa kabilang dako, sa right side kung papunta. Kapag pabalik ka naman, siyempre kapag ka ito papunta ka, magiging left side na doon sa kabila. Ito naman maging right side. Ngayon kung papunta ka pa lang dito sa San Andres, magiging right side dun sa kabila, at ito magiging left. So ngayon dahil tayo pabalik na, magiging left side naman dun sa kabila, ito naman pa right na. So meron tayong mga kasabay, mga local riders. Shout out mga bossing. Mga taga rito lang yan sila. Ano, mayroong resort dyan, baka mayroong resort. Baka pupunta sila sa resort. Ay, kala ko aso, kambing pala. Minor tayo, baka biglang tumakbo yung kambing. Wow, ganda ng lugar dito, lawak. So bawasan ko ang pag-unlimited record kasi hirap naman din ito sa editing. I-cut ko na muna ang video, doon na lang tayo mag-record ulit kung saan na tayong mahalagang spot. Kasi 5 hours mahigit ang nabakante ko sa memory card.
Nag-only record ako mula Butanyag hanggang San Andres po, Sanggala. Ngayon ang natira 1 hour na lang mahigit, less than 2 hours na lang natira sa memory card ko. Kapwa EDB, parang vlogger yata yun. Hindi ko napansin kung may camera sa helmet. So magandang kalsada dito, San Narciso, San Andres Road dito mga boss. Ouch. Pag banggit ko maganda, yung pala sirang sira. Pagkabanggit ko maganda, sirang sira pala. Lang dyan, napahiya ako dun Bawi, hindi pala maganda, sirang sira pala. Kasing sira ng juwa mo. Kasing sira ng juwa mo, nangangaliwa. Natuwaan na ako Yan ang sinasabi ko. Huwag kang matuwa pag may makita kang kalsadang maganda, dahil meron nagkukubling pangit. Dito mga boss sa San Narciso, San Andres Road. San Narciso kasi pupunta tayo ng San Narciso. San Narciso Loop. Dapat palang title ko San Andres, kasi yun ang pinakadulong-dulo ng mapa ng San Andres, Quezon. Pag sinabi mong San Andres, Quezon, siguro wag mo nang dugtungan ng province, kasi ang Quezon province dito lang sa may Lucena, Chaong, Sariaya, Candelaria, Pagbilao at Timunan. Yun siguro yung Quezon province. Pag sinabi mo dito na sa may Bundok Peninsula, baka hindi na Quezon province ang tawag dyan, Quezon. Alisin mo na yung province, kasi as in Quezon na siya. Pero sim lang naman yung province, kaya nga probinsya na rin. Kasi baka mamaya nakakalito, alin ba pinuntahan mo, Quezon province o Quezon, as in Quezon. So sa wakas mga boss, nalibot na natin ang buong Quezon. Achievement unlock tayo mga boss. Sabi ko nila mag-cut ng video, napahaba ang record, sayang talaga. Sa sunod babalik ako dito, maraming memory card dala ko, para talaga ma-record ko ng mas tapos kailangan ko ng mataas na lot for sale. Ganda, may buko, harap sa meron landscape, merong ganda. Tira lang talagang kulang, dami binibintang lupa dito. Sana mga 3 to 5 years from now makaipon ako, makabili kong lupa. Target ko 2030. Sana ipanalangin ko sa may kapal, makaipon sana akong pera na makabili ako ng lupa dito sa Quezon. Tapos dito na ako manirahan, kasi maganda pala ang kalsada. maganda daw kalsada, kanina may lubak pero at least hindi kagaya sa bang area yung hindi kagaya kanina doon sa may hindi kagaya kahapon doon sa may San Francisco, puro rough road tapos wala pang signal. Dito may signal dito langanin. So siguro na natin ang camera, stop recording. Minsan ba naman kung kailan nag-stop recording ka sa unahan, mayroong magandang spot, magandang view, di bali punta tayo ng San Narciso, and then exit tayo sa Lopez, Quezon bypass road. So update tayo mga boss, ang oras 1:08 ng hapon. So tumigil lang tayo saglit, huwag naman tayo humarang sa kalsada, sa intersection. Check lang natin tong project, concreting of local access road in barangays Poblacion Tala, Camplora,
Alibihaban, Pansoy, Wangiro in Talisay. San Andres Quezon, location San Andres Quezon. Cost PHP 853,260,091.91. Fund source CY 2025 20% Municipal Development Fund. Implementing agencies LGU San Andres. So yan mga boss, update lang tayo mga boss sa karatula nila dito. Sana nagamit ng tama mga boss. Ang pera natin, pera ng bayan, maawa kayo, makonsensya kayo. So in fairness naman, kahit paano mga lubak dito ay natapalan nila. Pero doon kanina sa nadaanan ko na mapaaray ka sa lubak doon, grabe ang budget nyo, kulang-kulang 1 billion 1 B. Pero itong itsura ng kalsada. Pero yung mga lugar na kasulat na yun, accurate kaya yun, talagang nagawa. Mga ibang lugar na yun nakasulat doon. Karapatan ng taong bayan ang yung sumilip sa litis ng kaganapan, litis na impormasyon, litis na development ng mga ginagawang kalsada. So update mga boss, kakaliwa na tayo papuntang ano ba ito? Tatawid muna tayo. Welcome to ano yan? Karatula, Villa Gumar. Welcome to Villa Gumar. Ano ba yan? Sinuunang bahay. So dito tayo banda mga boss. Dito na tayo sa may, lumampas na tayo sa San Narciso. O San Narciso pa rin to. Ano, dito na San Narciso, nalagpasan na natin. Bundok pala San Narciso. Yung pala pakanan na yon, papuntang isla. So sa susunod i-side trip natin yan pagbalik natin. Mag side trip tayo dyan sa may sanga na yan. So ang plano ko sana, papitugo ako. Problema, kalahati ng loop kung pitugo ako. So para buong loop talaga siya, Lopez Quezon ako umiksit, tapos Gumaka Bypass Road. Pagdating ko sa Gumaka Bypass Road, nakaliwa naman ako at papuntang Pitugo. Ayun nga, Pitugo. Akala ko dito sa may ano ba dito banda, Unisan. So sige, let's go. Oras 1:47 ng hapon. 1 hour and 4 minutes makarating tayo sa Lopez Quezon Bypass Road. Tipirin natin memory card. Napasarap ako ng record kanina mula Butanyag hanggang San Andres. Pusang naubos ang 5 hours kong memory card. Walang junin. So tipirin natin ito 1 hour in 20 minutes. Tingiin natin to magkasya. So update tayo mga boss. Ang oras 1:57 ng hapon. So kuminto tayo kasi meron intersection. So tayo kakanan kasi papunta ng i-exit tayo ng Lopez Quezon Bypass Road. Kasi kung didiretso tayo papunta tayo ng Katanawan. So kalahati lang ang loop kapag dyan tayo dumaan. So para mabuo natin yung loop, exit tayo ng Lopez Quezon Bypass Road. So let's go.
Doon tayo nakapin ng mapa, Lopez Quezon Bypass Road. Tapos babalik ulit tayo sa Pitogo. Pagdating natin sa gitna ng Gumaka, papunta tayong Pitogo. Kasi doon ulit tayo mag-exit sa Bundok Peninsula. Yun, buong loop na yun. Hindi tayo dumaan sa Timunan kasi ayaw ko doon, pangit ang kalsada doon, puro lubak. So update tayo mga boss. Dito tayo. Meron pa kanan kaso papuntang proper town proper ng itong binaybay natin na kalsada pala ito mga boss ay Gumaka Pitogo. Check muna natin saglit. Gumaka Pitogo Mulanay San Narciso Road. Grabe daw ang pangalan. So less than 1 hour mga boss, marating natin ang Lopez Quezon Bypass Road. 2:01 ng hapon. Ay, ano napindot ko? Mali. Hindi tumama ang daliri. So dapat pipindutin. Head north on MSR Junction, Lopez, Buena Vista Road. Lopez Buena Vista Road. So kanina pwede tayo dito dumaan pa kanan ay kaliwa. Problema, Katanawan tayo, mahaba. Yan, General Luna. Ay gusto ko dito ako dumaan sa umixit ako sa Lopez Quezon Bypass Road. Tapos babalik tayo sa Pitogo. Dadaan tayo sa Gumaka. Kasi yung dyan sa Gumaka, curious ako dyan eh. Meron dyan kalsada na sa gitna. Meron daanan dyan sa ilalim, sa gitna. Ngayon, tinignan ko sa mapa, papunta pala ng Pitogo. So, yun ang daanan natin. Check natin kung anong status ng kalsada dyan. Maganda ba? So, magmula kanina mga boss sa San Andres Quezon, papuntang San Narciso, meron lubak pero medyo minor lang siya. Isa lang yung lubak nakita ko na medyo mahaba. Pero sa kabuuhan, maganda yung kalsada. Hanggang dito yan asfaltado. So San Narciso, buong kahabaan ng San Narciso magandang kalsada mga boss. Very good para sa atin. Pasok sa ating panlasa. Ano yung pagkain? Pasok sa panlasa. Thumbs up DPWH government dito sa San Narciso, Quezon. Thumbs up. Okay ang inyong kalsada. Saludo. Yan ang gusto ng mga rider. Yan ang gusto ng mga motorista. Magandang kalsada. So dito parang bagong asfalto lang eh. Yan, oh. Siguro less than 1 week. Last huling linggo ng December siguro to inaspalto. So tabing dagat na dito mga boss. Baka meron ng biwok dyan, madaanan natin biwok. Yan, oh. Malabo ang dagat dito. Saan pa kaya to ng San Narciso? Parang malayo na to sa San Narciso eh. Iwan ko lang kasi kanina San Andres, ang layo pala ng San Andres eh, ang lawak ng sakop ni. Pagdating ko kanina doon sa pinakadulong-dulo ng mapa, San Andres na pala yun. Tapos malayo pa hanggang doon sa pinaka-town proper ng San Andres Port. San Andres pa rin. So stop recording muna tayo. Ang ating memory card naghihingalo na naman. Ay naku, sana hindi ako nag-unlimited record kanina. Sayang 5 oras kung memory card naubos lang sa San Andres.
Warabyo mga boss. Tingnan nyo naman mga boss, Warabyo. Ang lawak, ang layo ng tanaw mo. Pulo bundukin. Tapos dito may talong. Talong ba yan? May palayan na naani na. Sarap dito manirahan. Layo ng tanaw ng mga mata mo. Dito ito banda mga boss sa may, ano to nakasulat dito sa mapa? Basketball covered court of, wala akong salamin, hindi ko nakikita. Salamin is the key. 47 minutes para dumating tayo sa Lopez Quezon Bypass Road. Sitio Bangkatan. Sitio Bangkatan. Tapos ang lugar Ginhalinan. Ginhalinan tayo mga boss. San Isidro. Hagonghong. Manlapong, ang dami pangalan lugar dito sa Quezon. Tapos Sabang Pinamasagan. Sawang Pinamasagan. Ang binaybay nating kalsada mga boss ay MSR Junction Lopez Buena Vista Road. Yan o. Dito tayo sa Lopez Quezon. Tapos pasok tayo sa Gumaka Bypass Road. Tapos babalik tayo pa Pitogo. Gano, kaliwa tayo Pitogo. Tapos Unisan, Agdangan, Padre Burgos. Tapos siyempre doon na tayo lalabas sa may Pagbilao. Ayaw ko dumaan sa Atimonan, Plaridel, Atimonan. Ayaw ko ng kalsada dyan. So let's go mga boss. Mamaya na ulit tayo mag-update. I-cut muna natin ang video. Pandarin muna natin. Mamaya natin i-cut konti. Ganda ng areang ito. Maswerte ang may-ari ng lupa dito. Maswerte nakatira dito. Less stress ka dito. Ang layo ng tanaw mo sa iyong kapaligiran. Stop recording. So update mga boss, 2:16 PM. Ngayon dito tayo sa Arco. Yan o. Alam mo yung ganong apelido mga boss. Nako, talagang trending ngayon yan mga boss. Talagang nakabalandram ang kanilang mga pangalan. Pero talagang lantaran ngayon ang kanilang mga pangalan mga boss. Kayo na bahala mangilatis sa balita. Diyan lang sa mga lehitimong TV station ang balita. So cut mo natin ang video. So update tayo mga boss. Ang oras 2:27 ng hapon. So dito tayo sa intersection Katanawan, Poblasyon, Buena Vista, South, North, West. So bababa tayo dyan, padiretso dyan. Baba tayo dyan, diretso. Kung kaliwa Katanawan, hindi yung magiging loop. Dapat kanina nagpicture ako para ma-record sa real live. Saan accurate yung mapa na to? Ibilisan akong sito, uhaw na uhaw ako eh. So sayang sana kanina.
Sito, dito baka meron. Palagi ko wala kasi maliit lang na tindahan. Wow, merong horse. Ay, lion. Kanino kaya yan? So may lion. Chabit. Baka kay Chabit Singson to. Mahilig sa lion si Chabit. Stop recording muna tayo para matipid ang memory card. Baka konting-konti na lang yan, mapupuno na. So update tayo mga boss. Malapit na tayo mag-exit sa Lopez Quezon Bypass Road. Ay approaching pala. Yan, ito na, Lopez Quezon Bypass Road. Ay iikot lang tayo sa rotunda kasi magpa-picture tayo dyan. Iikot lang tayo kasi tayo ay magpa-picture. Mali ang hinintuan natin. Problema, malayo na tuloy ikutan natin. Bibili tayo ng soft drinks. Baka may sito. So pumunta akong Bicol, dito din ako dumaan eh. Lopez Quezon Bypass Road. Kaso yung video ko dito putol-putol. Nagloko yung alobat yung battery ng camera. Sus, paghinto ko doon kanina, nagkaputi ako kasi biglang bumusang ulan. Tapos nung nasuot ko ng kaputi ko, wala namang ulan. Hanggang nakarating ako dito, wala namang ulan. Ngayon nalaglag pa yung ganito ko, yung lock ng camera. Kinuha ko na lang ulo nito para may lock yung camera ko. Wala, hindi ko nahigpitan eh. Pasaway talaga. Yan oh, hindi ko pa nasipiran nung aking packbag. Buti na lang wala dyan ang cellphone ko. So nakarating tayo dito mga boss ay 3:26 sa Lopez Quezon Bypass Road. Ngayon kaya pa kaya sa oras, pabalik tayo ng Pitogo. Tingnan natin Pitogo kasi ayaw ko dumaan sa Atimunan. So tingnan natin Pitogo kung ilang oras. Less than 1 hour pala Pitogo. Daan tayo ng bypass road ng Gumaka. Pagdating natin sa ilalim, kaliwa tayo papuntang Pitogo kasi magandang kalsada dyan mga boss. Dito, di ko pa na-try dito dumaan, pero dito banda sa may Katanawan, magandang kalsada dyan mga boss. May lubak pero kaya mong iwasan. Sa Atimunan, yung lubak dyan, di mo kayang iwasan. Picture muna tayo saglit. So let's go tayo mga boss. 3:30 ng hapon, Pitogo tayo mga boss. Daan tayo sa Gumaka Bypass Road. Tipirin natin ang memory card para magkasya kasi paubos ng ating memory card. Ito Lopez Quezon Bypass Road papunta ng Maynila. Sa gitna ito ng Lopez Quezon Bypass Road. Kasi sa entrada doon parang may poste ng LRT. So ang ating memory card tipirin natin. May ulan. Yun lang, may ulan ang ating daraanan sa ilalim ng Gumaka. Stop recording muna tayo. Mag-update na lang tayo mamaya kung nandun na tayo sa entrada ng
Doon sa ilalim ng Gumaka Bypass Road, yung nasa gitna, yung pa liko ng kanan, ay kanan, kaliwa. So update tayo mga boss. Ang oras alas 8:33 na ng gabi mga boss. Dito na tayo mga boss sa Santo Tomas, Batangas. So grabe, hindi na ako nakadaan ng Pitugo kasi hindi ko pa natapos ang Lopez Quezon Bypass Road. Bumuhos ng ulan hanggang Gumaka Bypass Road, Timunan. Sa Timunan na ako dumaan, Otsois na, Bitukang Manok, Pagbilaw. Grabe ulan. Ang wala lang ulan ngayon dito na sa paglagpas na ng San Pablo. Tapos sa Pagbilaw, grabe, yung galing sa Bitukang Manok papuntang Bypass Road ang Pagbilaw, 1 oras na traffic. Grabe, ang daming volume ng mga sasakyan. Grabe traffic. So magpaggas tayo dito kung meron ba. Unleaded green, full tank. Mura lang dito 50. Pinagasan ko dun sa kanina, San Andres Quezon, 65. Pero umabot dito ang may 2 bar pa galing San Andres Quezon. Inikot ko ang probinsya ng Quezon, nag-vlog. Yung Bundok Peninsula, Tagaytay. Na-unlock din ang loop ng Quezon Province. 320 po. Sige. Kita mo 320, doon kanina 400. So bali pangatlo natin pagas ito mga boss. Santo Tomas, Batangas na tayo nagpagas ng pangatlo. So bali 320 ngayon dito. Mayroon pang 2 bar kaso pagas na ako para bukas pagpasok sa trabaho hindi na ako maabala maghanap ng gasolinahan. Thank you. So doon natin tapusin mamaya ang vlog natin sa Tagaytay Rotunda. Magpa-picture tayo dito para makita sa real live. Yun, para makita sa real live. So mamaya kung hindi ako untukin pagdating sa bahay, i-upload ko agad ang real live para meron agad tayo upload sa year 2026. Meron akong upload short yata yun, New Year doon sa campsite sa Calamba, Laguna. So Tagaytay tayo mga boss, 8:38 ng gabi. Grabe traffic sa Pagbilaw kanina. Sangala na traffic yan, parang langgam ang mga sasakyan. Usad pagong. Buti na lang kamo nakakadiskarte tayo sa gilid. Tapos ang lakas ng ulan. Hanggang ngayon ang kapote ko di ko na tinatanggal. Wala nang tanggalan ng kapote kasi baka mamaya bubuhos na naman. Cellphone ko nabasa, nagmamalfunction kanina. Bad trip ako eh. Pindot ka ng pindot kung saan saan napunta. Mabuti naman at tumino din. So computin natin ang ating gasolina mga boss, kung magkano ang ating nagasto sa gasolina. So bali 2 beses lang ako nagpa-full tank nakarating dito sa Santo Tomas, Batangas. Kasi kahapon doon ako nagpa-full tank sa Pagbilaw, Quezon, malapit sa Pagbilaw Bypass Road.
Doon ako nagpa-full tank. Ayun nga, umulan na naman, ambon-ambon na naman mabasa yung camera ko, liligpitin ko na naman itong mamaya pag lumakas yung ambon-ambon na yan. Nagpagas ako doon sa Pagbilao Quezon kahapon, 275, mura lang gas doon, 275 full tank. Tapos pangalawang pagas ko San Andres, Quezon, pinakadulo na ng mapa sa Quezon Province, sa Quezon. Ngayon umabot hanggang Santo Tomas ang aking full tank kanina. Tapos ang mahal ng gasolina doon, 65, 400 ang inabot ng full tank ko. 400 pesos. Umabutin dito ng Santo Tomas ay may 2 bar pa natira. Naabot pa sana ng Tanawan, Batangas. Kaso para diretso ng takbo ko pag akyat mamaya ng Tagaytay. Akyat doon natin tapusin ang video natin sa Tagaytay Rotonda, kasi para i-celebrate ko ang aking sarili, i-treat ko ang aking sarili. Wala naman ibang mag-treat sa sarili ko kundi ako lang. I-treat ko lang naman ng bulalo ang sarili ko. Kain ako ng isang masarap na bulalo, isang order, 250 yun isang order doon sa kinakainan ko 250. Tapos only rice, hindi siguro only rice. Yung 250 may kasamang rice na, tapos plus extra rice. Minsan may libre silang soft drinks iwan ko lang mamaya. Meron akong soke doon, kinakainan ko ng bulalo sa harap lang ng Tagaytay Rotunda. So doon ako kakain mamaya, i-treat kong sarili ko, bulalo. Kakain tayo, bawi tayo. Wala pa tayong tanghalian kasi kanina nagtanghalian ako, almusal lang yun, pinagsama ko tanghalian. Wala pa akong tanghalian, wala pang hapunan. So medyo wag kong pabayaan ng sarili ko, ginaganito ko lagi sarili ko, walang kain-kain. Ganon kasi ako mag-rides, walang kain-kain. Kapag tingin ko nang hinig-hinig na ako, yun talagang maghanap na akong kainan. Kanina tanghali, medyo nanginig na talaga ako kanina tanghali, kaya 1 oras siguro ang tigil ko doon sa bayan ng San Andres, Quezon, sa harapan ng pantalan ng Quezon, San Andres, Quezon. So let's go tayo mga boss. Doon natin tapusin ang ating vlog sa Tagaytay Rotonda. Stop recording muna, paubos na pala tong memory card ko. Sound check. Meron ka pa bang natitira memory card? So update tayo mga boss. Paakyat na tayo ng Tagaytay, itong Sungay or Ligaya Drive. Yan to, meron truck dyan nahulog Kita ko pa rin dyan, di pa rin tinanggal yung truck na nahulog. Akyat tayo sa Matarik na Ligaya Drive, or tinatawag nilang Sungay, Talisay, Batangas. Akyat na tayo dyan sa Tagaytay. Diyan natin tapusin ang ating vlog sa may Tagaytay Rotonda. Kakain tayo ng bulalo. I-treat ko ang sarili ko, kakain ng bulalo. I-treat ko ang sarili ko, kakain ng bulalo. Masarap na bulalo, dahil na-unlock ko ang Quezon Loop, pinakadulong probinsya ng Quezon. Ginawa kong loop, achievement unlock pagpatak ng 2026.
Biro mo yan, Bundok Peninsula. Nag-camping pa sa Butangyad Beach Rock Formation. Grabe ganda ng tanawin doon, busog ang mata mo. Sinart ko kasi yun sa Google Map eh. Iniisa-isa ko yung mga beach. Tapos gusto ko yung doon ako malapit sa dulo. Tapos gusto ko yung beach meron rock formation kasi gusto ko yung mga ganong tanawin. Tapos nakita ko sa Google Map, ganda ng picture, ganda ng rock formation. Yun narating ko. Tapos para akong nasa ibang planeta. Sumakay pa nga ako sa spaceship doon kanina eh. Sumakay pa ako ng flying saucer para ka nasa ibang planeta yung rock formation. Meron pang Manibela yung rock formation. Ahon tayo. Hindi ko na mabilang ilang bis ko pumahon dito. 100 times siguro. Balak ko kanina doon ako sa kabila dumaan sa Sampaloc para pag akyat ko doon ako sa Bulaluhan. Kaso nag-alangan ako, hindi pa ako dumaan doon ng gabi. Madalas ako dumadaan doon araw. Dito na lang para sure ball 1000% sip tayo dito. Matarik lang. Hindi ako kinakabahan dito pagka paahon. Pagpalusong yun kinakabahan ako kasi yung brake ko di mo pwedeng steady ang pag brake. Kailangan mo siyang piga-piga. Problema natalon-talon yung motor. Makapiga mo ng brake eh, natalbog-talbog yung motor. Simba ko biglang pumalya. Dumausdos ka sa baba. Bululin. So stop recording muna tayo mga boss. Nakaakyat na tayo, wala nang matarik. Achievement unlock. Dito na tayo sa Tagaytay. Doon natin tapusin ang video sa may Tagaytay Rotunda. Kakain tayong bulalo. So dahil solo lang tayo sa buhay, ako din ang mag-treat sa aking sarili ko. Nakapag-rides na ako ng year-end ride sa Bicol at nakapag-rides na rin ako ng pagpatak ng 2026. Meron ako na-unlock sa Quezon Province, pinakadulong probinsya sa Quezon, pinakadulo ng mapa, hanggang doon sa wala ng kalsada. Bukod tanging enduro na lang ang pwedeng dumaan. Ngayon, ang motor ko si EDB, ginawa kong enduro. Di ba? Ginawa kong enduro si EDB. Buti ka mo, hindi umulan. Kahit 4x4, hirap dumaan eh. Ang lalim ng putik. Buti ka mo sa gilid, tuyo sa gilid. Tuyo yung semento, tuyo yung lupa, yung putik. Kaya nakadaan yung motor. So stop recording muna. Doon tayo magtapos mag-vlog sa may Tagaytay Rotunda. Kakain tayo ng masarap na bulalo. Tapos mula dito konting gimbot na lang, nasa bahay na tayo. So update tayo mga boss. Ang oras ay 10:33 ba yan? 10:38 ng gabi. So dumating na tayo mga boss. Dito na tayo sa Tagaytay. Kumain tayo ng bulalo. So achievement unlock mga boss. Na-unlock natin ang loop ng Bundok Peninsula. Buong Bundok Peninsula mga boss na-unlock natin. So tayo ay uuwi na sa bahay. Mula dito mga boss, konting gimbot na lang, nasa bahay na tayo.
Malapit lang tayo dito nakatira mga boss. Tagaytay Rotunda. Na-unlock natin ang Bundok Peninsula. Marami palang pangalan lugar yun. Bundok Peninsula. San Narciso ako ng San Narciso. Yung pinakadulong bahagi pala niya ay ano pala, San Andres. Narinig ko lang sa movie San Andres eh. Yung pala, nandoon palang San Andres, okay. Yung pala, doon palang San Andres sa Quezon. Pinakadulo sa mapa. So itong Tagaytay Rotonda. So tapusin na natin ang video mga boss. Dito na natin tapusin ang ating vlog. Shout out ride jeep sa ating lahat mga boss. Next time ulit kung saan tayo mag-rides. Siguro hindi muna ka na mag-rides itong mga buwan na to. Mga ilang buwan hindi muna ako mag-rides kasi i-clear ko muna lahat ng memory card ko. I-clear ko muna, i-edit ko lahat. Puro editing ako. Kasi ang dami kong video di na-edit. Pati yung video ko sa Mindanao i-edit ko. Pati yung nagrehistro ko sa motor sa LTO di ko na-edit. Pati galing Bicol di ko na-edit. Lang yun, stuck sa memory card ko. So saka na muna ako mag-rides ulit. Hanap kong paraan paano ko i-edit to. Kasi sobrang haba ng record. Nagkaubusan ako ng memory card. So ang gasolina natin mga boss ay gumasto ako ng unang pagas ko pag Bilao Quezon to 75. Umabot siya hanggang San Andres, yung isang buong full tank. Tapos pangalawang gas ko San Andres full tank 400. So 275 plus 400 675. So bali 675 lang mga boss ang aking nagastong gasolina. Plus nagpagas ako sa Santo Tomas, Batangas, 320 675 plus 320. So para di magulo computein, yung 675 gawin na natin 700. Tapos yung 320 gagawin natin 300. Di ano na yun, 1,000. So dahil may butal siya, so 995 ba? Tama ba ang kwentada ko? $700 plus 300, 1,000. Nag-stack ka pang utak ko pag nagda-drive ako. Nag-stack ka pang utak ko magkwenta. Ganun kasi ko magkwenta. Yung butal niya tinatapal ko sa kabila, tapos babawasan ko naman yung kabila. Kaso nag-stack ka pang utak ko pag sa pagod sa biyahe. Pero yung gasolina ko talaga ang nagasto ko lang ay yung 275 at saka 400. Yun lang nagasto ko. Kasi ang loop ko hanggang doon lang. Hindi naman hanggang dito ang aking loop. Hindi naman hanggang Tagaytay. Kasi full tank ko galing San Andres dumating ng Santo Tomas, Batangas So dapat doon lang din sa entrada ng Bundok Peninsula. So siguro tansa ko wala pang 500 yung talagang gasolina lang. Pag nilibot mo yung buong Bundok Peninsula, yung buong gasto mo sa gasolina, depende siguro kung anong motor mo. Sa akin Honda EDB 150. Kung doon lang mismo sa entrada ng Bundok Peninsula at doon mo din tatapusin ang loop, ay siguro hindi na ubos ng pinakamataas na siguro 500 na gasolina magasto mo.
So kaya lang naman lumaki, gawa ng Tagaytay ako. So dito na natin tapusin ang video mga boss. Maraming salamat. Iwan ko kung kailan ko to ma-edit. Ang una kong i-edit ay relive. Yun, baka mamaya pag di ako tinamad, kaya bukas i-edit ko agad ang relive. Kaso kanina ayaw mag ano, sayang pa naman bayad ko ng relive, 1,800 isang taon. Ngayon parang dami niyang chichaburitsi kanina para ma-export ko yung video. Ay na, budol yata ko ng relive. I-trim daw ang ibang video, i-trim daw ibang clips. Paano mo i-trim? Hindi pa nga na-export eh. Ipa-export mo muna bago trim. So kakalit-kuting ko pa. Ang dami mong chichiburitsi relive eh. Sayang bayad ko 1,800 ang buong isang taon. Tapos automatic kang naniningil sa GCash once na nakasubscribe ka pala kay ano, relive, yung free trial. Dati na ng ano, bayarin, babawasin niya sa'yo kusa. Kahit walang laman ng GCash mo, once na may laman na yan, babawasan rin mo. Walang mo salita-salita. Walang notification, basta kakaltasin. Ang galing din ng Google, no? Kasi Google payment yan eh. Ang galing din ng Google. Wala nang maraming OTP, kaltas agad. So binalik ko yung relive dating ginagamit ko pauwi Mindanao, para kasi nag-ano ko, may agam-agam sa relive. Pero palagay ko wala naman. Siyempre under observation ko pa rin ang relive. Minsan kasi pagka ano, parang may nabuntot lagi sa'yo eh. Mamaya si kagrupo pala ni relive, oh buntutan mo to, yan, nandyan lang siya kasi parang meron kang microchip sa katawan eh. So nakakatakot. So sana naman mali akong niisip. Sana naman hindi ganun sa relive. Kasi ang relive pag naka-open sa cellphone mo ay para ka nang mayroon microchip sa katawan, lagi kang sinusundan. Okay lang sana kung parang Google Map lang siya. Google Map kasi legit talaga ang Google Map. Ang relive kasi hindi tayo familiar dyan. Yung relive, sino bang nagtatag niyan, sinong gumawa niyan, late mo ba yan, wala bang delikado dyan pag ginamit, wala bang third party dyan. Ang kinakatakot lang natin, apps ng sindikato. Wag naman sana. Tapos pag ginamit mo, kahit saan ka sa Pilipinas, lagi ka nasubaybayan. O isa yan sa gumagamit yan. Tapos kung mayaman ka, naku, abangan ka. Mabuti na lang ka mo, hindi tayo mayaman. Wala naman abangan sa atin. Hindi naman tayo mayaman. Corner sa daan, wala naman makuha sa yung kayamanan, diba? Kasi tayo mahirap lang. So hindi ko alam masali ko ba to, itong aking kinikwento. Stop recording na nga. Ay hindi, gagawin kong CCTV ang aking camera.